Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinag ng bukhang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Tungkol po sa pagpupuri sa Diyos at pasasalamat,
ang ating mga pagbasa. Lalo na po itong inawit ni Zacarias. Tinatawag din po itong Canticle of Zechariah. O kaya naman ay Benedictus. Benedictus. Nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa pagpapadala ng Diyos ng manunubos at para sa liwanag ng Diyos na lulukob sa dilim at kamatayan. Pasasalamat din para sa pagbibigay sa atin ng daan tungo sa kapayapaan. Bukod po dito sa pagpupuri at pasasalamat, isa rin po itong prophecy at blessed assurance sa atin. Natutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Pero kahit ito ay awit ni Zacarias, ang ama ni Juan, na magiging si Juan Bautista, ang focus po nito ay si Jesus na manunubos at hindi si Juan, lalong hindi si Zacarias. Kung inyo pong napansin mga kapatid, ang pagkakasabi po magbibigay liwanag sa mga nasa kadiliman. May mahalaga pong distinction dito, ano ho? Hindi po sinabi na liliwanagan ang kadiliman, kundi magliliwanag sa kadiliman. Ang kaibahan po kapag kasi yung una, liliwanagan ang kadiliman, parang yung magbibigay liwanag ay magmumula sa labas ng kadiliman. Pero pag sinabing magliliwanag sa kadiliman, yun pong magbibigay liwanag sa kadiliman ay pumunta sa mismong kadiliman. Ito po yung essence ng incarnation, yung pagkakatawang tao ng Diyos. Ano ho? Mamaya balikan natin yun. Yung pagkakatawang tao ng Diyos. So, anong ibig sabihin ng mga kadiliman na yan? Sino bang mga nasa kadiliman at sinong tagapagdala ng liwanag? So, alam naman natin na ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang batang Jesus na maipapanganak, ang nagkatawang taong Diyos na siyang tagapagdala ng liwanag sa ating mga karaniwang tao na nalulukuban ng kasalanan. Kaya matatawag tayong nasa kadiliman. At para makilala din natin siya sa pagiging karaniwan. Ano ho? Ayun, ano? So madali siyang makilala sa hindi pangkaraniwan, sa mga extraordinary, sa mga supernatural, sa mga kamangha-mangha. Pero hindi siya masyadong madaling makilala sa ordinaryo, sa karaniwan, sa mga natural lamang. So maging ito man ay sa kalagitnaan ng kadiliman ng kasalanan, karahasan at kasakiman, lalo na nga kung ito ay nasa kalagitnaan ng kadiliman ng kasalanan, karahasan at kasakiman, napakahirap makita ang kapirasong liwanag. Ngayon, bakit kaya ito ginawa ng Diyos? Bakit siya nagpadala ng anak pa niya para liwanagan tayo sa ating kadiliman? Ano po ba ang kanyang motivation? Pwede naman siyang tauhay lang siya. Maaluan ang kanyang kalagayan. Matiwasay. Diyos siya. Pero nakialam pa siya sa atin nang himasok siya sa ating buhay, pumasok siya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Anong motivation niya? Lubha po kasing mahabagi ng ating Diyos. So, ibig sabihin, kung ano siya, ay iyon na rin mismo ang kanyang motivation. Mahabagin siya, so nahabag siya sa atin. At sa kanyang awa,
hinandugan niya tayo ng liwanag sa kadiliman, ng pag-asa sa gitna ng kawalang pag-asa, at ng daan sa gitna ng pagkaligaw tungo sa kapayapaan. Ramdam po kasi ng Diyos ang maigting nating mga pangangailangan. At kung nararamdaman niya ito, hindi siya magpapakamanhid para hayaan lang tayo sa ating mga pinagdadaanan. Alam niyang nawawala tayo. Alam niyang may sarili tayong mga diskarte. Kahit na nasa harapan na natin siya, hinahanap pa natin siya kung saan-saan, sa iba't ibang pamamaraan, eto na. Nagmimisa na tayo. Ano pang ginagawa mo dyan? Alam niyang nawawala tayo. Kaya nagpadala siya ng tulong. Alam niyang kailangan kasi natin ng tulong. So ang Benedictus o Canticle of Zechariah ay hindi lamang magandang balita ng ating kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, kundi ng katotohanang nauunawaan po tayo ng Diyos at malalim siyang nakikidama sa atin. Ang awa po niya sa iyo at sa akin, gaya ng nabanggit na natin noong isang araw, ay matindi, malawak, at permanente. Nagbibigay pag-asa sa atin araw-araw. Ang Kapaskuhan po ay tungkol sa liwanag na ito, na nababanaagan natin sa kadiliman ng ating mga kasalanan. Makikita po nating mabuti ang liwanag na ito gamit ang sarili nating attitude, thoughts, and feelings. Yung ating mga gawi o ugali, yung ating mga iniisip, at yung ating mga nararamdaman. Paano natin makikita ang presensya ng liwanag na ito sa mga ito? Ito po kasi ang lenses na gagamitin natin para tingnan ang ating sarili, ang Diyos, at ang ating kapwa. Maaari po nating iugnay ang ating paningin sa mga virtues of Christmas, katulad ng childlikeness, wonder, o innocence. Kasama na rin po ang kaligayahan, pagmamahalan, pagpapatawaran, at pagbibigayan. Kung pinapractice po natin ang mga ito, madali po nating makikita ang liwanag. Lalo na po ang liwanag ng Pasko at kung ano ang espesyal sa kalagitnaan ng mga ordinaryo. Maring sa atin, ordinaryo na lang ang Pasko. Pero sa mga bata, parang napaka-special ng Pasko. Lalo na kung mabibigyan sila ng kaunting regalo. Magniningning po ang liwanag sa kadiliman kung titingnan natin ito mula sa paningin ng mga bata. Ang hamon po sa atin ng Pasko ay maging mapagbantay sa kadiliman. Dahil kung paanong mas makikita natin ang liwanag ng Diyos sa kadiliman, nandiyan din po ang evil one, nagbabantay din sa atin. Sabi nga, prowling like a roaring lion, waiting for someone to devour. Binabantayan lang tayo niya. At pag tayo ay vulnerable, mahina tayo, o kaya nasa kalagayan tayo na masyado tayong down na down, papasukin niya yan. Yang sitwasyon na yan, yan ang kanyang entry point. Diyan siya magkakapitalize. At lalapit siya sa iyo, hindi sa nakakatakot na itsura, nakapangingilabot na presensya, kundi sa inaakala mong tutulong sa iyo. Inaakala mong maganda, o kaya inaakala mong siyang pwede mong kapitan, pero mamamalayan mo, sa patalim ka na pala kumakapit. Kaya mahalaga pong maging mapagbantay sa presensya ng liwanag sa kadiliman.
Malalaman po natin kung nagiging mapagbantay na tayo kapag sa ating puso ay mas naghahari ang childlike wonder kaysa familiarity. Pag masyadong familiar, hindi mo naman kilala, nilapitan ka, kumusta sa nanay mo, o sa iyong kapatid, o sa iyong sarili, magtataka ka. Siguro binubudol na ako nito. Bakit masyado siyang familiar? Di ba sabi nga, familiarity breeds contempt. Dito po sumasakay ang kalaban para mag-capitalize sa ating kahinaan. Ngayon, mas nagiging mapagbantay tayo at alam natin na nagiging mapagbantay tayo kapag sa ating puso ay naghahari hindi lamang ang childlike wonder, kundi ang pagmamahal. Pagmamahal na walang kondisyon. Pagmamahal kaysa kawalang pakialam. Pagpapatawad kaysa galit. Kaligayahan sa pagiging inosente kaysa pagiging sopistikado. At alam nating nagiging mapagbantay tayo sa presensya ng Diyos kapag may focus tayo sa iba kaysa sa ating sarili. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, pinasasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos. Idulog po natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat pagdulog ang atin pong dalangin, halina Panginoon at pagpalain kami. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan o binabaliwala. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na at makapasok nawa sa ipinangakong kaharian walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyagas sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawala ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso
Tumayo po tayo. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapati nawa ito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Naghihintay kami sa iyong pagbalik. Kapit araw, kami nananabik. Bilang sala ng dusa at sakit, Jesus, hanggang kailan kami magtiis? Halina, O
dusa at sakit. Jesus, hanggang kailan kami magtiis? Announcement. Mamaya, ang mga oras ng misa sa disperasa ay ang mga sumusunod. 5, 6, at 7 ng gabi, at sa ganap na 8 ng gabi ay ang panunuluyan, isang kaugalian ng mga Pilipinong Kristiyano na nagtatanghal ng masalimuot na paglalakbay ni San Jose at Birheng Maria upang maghanap ng matutuluyan na mapagsisilangan kay Hesukristo, at sa 9 ng gabi ay ang pagmimisa sa hating gabi sa Pasko ng Pagsilang. At sa araw ng Pasko, Disyembre 25, ang schedule ng mga misa ay katulad ng sa linggo. Inaanyayahan po ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating paris sa ating paris Finansupis, ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ng walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral ng aming buhay at kalikasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Mismong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
ka namin.